So guys, welcome back to my channel. Welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to another reading. So this is another general love reading for everyone. So thank you for watching right now. Thank you sa mga new subscribers, sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching here. If you think you like what I am doing here, please don't forget to subscribe to my channel and tap that notification bell and get notified. Anyway, let's start. This is a general love reading. So this will be my last general love reading for this month, and maybe tomorrow or the other day gagawa na ako ng monthly readings for the month of May, right? Yeah. So anyway, I dropped 3 cards. So dapat isa lang yung kukunin ko, pero 3 cards yung nag-drop. Anyway, I get this. This is a general love reading, guys. Okay? Hindi lahat maka-resonate dito. Takes what resonates and leave the rest. So, first card is looking at your photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make memories. Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Engagement ring. Engagement, partners, partnership, commitment, eternity, completion, or union. So, tatlo yung nag-drop, even though isa lang yung kailangan ko. But anyway, let's get another oracle card to connect to our reading. Ano man yung reading na to, kanino man maka-resonate to. I will going to see if my zodiac sign dito. I will going to mention zodiac signs. Check your placement, guys. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Temptation. Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. So this one later. Okay, let's see. Ano yung situation na meron kayo ngayon about this oracle card? Tignan natin. What is happening? What is happening right now? Okay, the Tower card. Feeling ko sa mga moments na to, mga panahon na to, you are parang hanging yung relasyon ninyo. Parang dahan-dahan kayo nawawasak ngayon. Hindi kayo nagiging masaya. Puno ng emotions. Hindi nakakatulog sa gabi. Anxieties. Okay. Worries. Sadness. I can also see here mga promises na hindi natutupad. Waiting for those promises, and parang hindi ka nakatulog sa gabi thinking about those na walang progress, kumbaga. And you want a progress, of course. You want to move forward. But then, parang hindi mo na nakikita yung progress ng relasyon ninyo. Kaya hindi na siya nagiging masaya. So you are right now in the point na, should I give up or
Should I not? Papunta ba ako dito? Papunta ba ako doon? Or baka this is your person na hindi niya alam kung papunta ba siya sa'yo or papunta ba siya sa iba. Meron ng imbalance dito sa inyo because of betrayals. This could be like palagi na kayo nag-aaway. Palagi na kayo hindi nagkakaintindihan. And meron ng mga disappointments dito. You have that feeling na parang you wanted to leave already, na just hayaan na lang, but then of course hindi mo magagawa yun kasi you want this relationship. I don't know if meron na sa inyong engaged na ba kayo, or andun sa point na di mo kayang mawala siya, di mo kayang mawala sa relasyon na to. Siguro madami na kayong pinagdaanan. I think you know about these temptations. Open your eyes. I think you know what is happening. I think you know that there is somebody else, but then because na matagal na kayo is like hindi mo mabitaw-bitawan yung relasyon na to because you want this. You want na this is what, parang you want a progress. You want na magpagbabago na mangyayari. Kaya hindi mo nabitaw-bitawan to. But meron ka na talagang feeling of you wanted to leave. Or baka siya to na he wanted to leave. She or he. Dahil sa alam nyo na there is really someone else involved here. But maybe he or she is thinking of like, gaano mo siya kamahal, gaano ka nagtiis. Hindi niya nagagawa yun. I think this is your situation right now. Okay. I can see Cancer sign. Let's see. Let's see more. Okay. So, I can sense that your person is a bit easy-go-lucky person. Masyado siyang careless sa relasyon ninyo. Masyado siyang hindi committed. Kumbaga, hindi siya nag-iisip ng future ninyo. Hindi siya nag-iisip na anong gagawin niya sa future na meron kayo. Anong gagawin ninyo? Ano yung plano ninyo? Something like that. Minsan nag-iisip siya pero nawawala, nagbabago. So, I can see here na changes. You want a changes, you know? Or might be the tarot cards wanted you to open your eyes and have these changes because your person is like this. The tarot card might be wanted to let you think, to have this soul searching. Isipin mo kung ano yung mga clarity na meron sa inside of your relationship. You know? Kaya I can really see, matagal na kayo nito. Madami na kayong pinagdanan, pero hindi ko pa nakita dito na merong marriage involved. Might be this is just a relationship, commitment, engagement, something like that. Because this is what you want, pero pagod ka na. This is what is happening sa inyo. Nagbabalikan kayo, nagkakaayos kayo, pero wala kang nakikitang progress. I can see here na pag nag-aaway kayo, napapagod kayo pareho sa mga nangyayari. But yet, every time nagkakaroon kayo ng confrontation, away, wala kang nakikitang pagbabago, parang pareho pa din. Parang hindi siya gumagawa ng anything para hindi na maulit yung away ninyo. So, nagiging feeling ko kasi dito sa'yo, malungkot ka na
You wanted the progress na you wanted to heal. Parang feeling mo na kung pwede lang akong umalis ngayon, gagawin ko, pero parang hindi ko kayang umalis sa sitwasyon na hindi ko naman like 100% na sure na alis na ba talaga ako. Parang ganun yung ano dito. You are very much confused sa mga nangyayari ngayon. Engagement. So, it's either na engage kayo nito or it's either na matagal na kayo nito. Meron na kayo kung believe in na kayo or could be nandun na kayo sa point of madami na kayong pinagdaanan. On and off, disappointments, nandito na, gathering some ideas. Cheating, I think you know this. Siguro pinagdaanan nyo na tong cheating na to. And then, feeling mo nangyayari siya ulit ngayon. Kaya gusto sabihin dito ng tarot cards, if someone shows you who they are, believe them the first time. That means, may mga pinagdaanan na kayong mga bagay about this. So, you need to have that changes this time. Because, para ma-open din yung eyes ng partner mo na ma-realize niya kung ano yung pagkukulang niya, kung ano yung nangyayari sa relasyon ninyo. Kasi parang feeling ko dito, alam niya naman yung mga nangyayari, pero it seems like because you love him or her that much, parang nagsisilbi na nasasanay siya sa'yo, na nandyan ka lang, alam niyang nandyan ka lang. So, let's see more. Okay. Think carefully about the situation. This imbalanced situation na meron kayo ngayon. Merong temptation na involved talaga dito. I think your person don't know which way to go. Towards you, towards the other one. Okay? Di niya alam kung saan siya papunta. But, this person also want to move forward. It's just that merong temptation dito. So, might be this person might be really planning to offer you a new beginning, a commitment, to have a nice future. Meron din to sa kanya. May plan to sa kanya. But the thing here is, merong temptation na nangyayari. Meaning, matutukso siya. Meaning, might be this is a part of his or her personality na makamalayo kayo sa isa't isa and natutukso siya. Kasi nakita ko naman dito, pinagsisisihan niya naman yung mga nangyayari. Nakakonsensya siya sa mga nangyayari. So, this could be right now, baka meron kayong hindi pagkakaunawaan, hindi kayo nag-uusap. Baka sa ngayon, nandun kayo sa point of separation. Baka sa ngayon, nandun kayo sa point of cool off, hindi kayo nag-uusap, or on and off. Something, hindi na kayo okay ngayon. Baka meron na kayong separation, could be. And nangyari to because of the temptation. Dumating sa point na hindi niya alam. May mga sikreto na hindi niya sinasabi sa'yo. Dumating sa point na parang tinatago niya to sa'yo. During those time that might be you are very much disappointed sa mga nararamdaman mo, sa mga napapansin mo, sa mga nalalaman mo could be. But this person, parang minamanage niya lang yung situation. Parang yun nga sabi ko, binabaliwala niya yung every time na tanong ka, every time na you want a clarity. Parang adulas siya sa point na minsan ini-ignore niya, minsan binabaliwala niya, minsan nag-change topic siya. He's being so easy-go-lucky, easy-washy kind of person. And not even think about the progress of your relationship because of merong ang temptation na nangyayari. Kaya hindi siya nakapag-focus na this time. So, and hindi niya to sinabi sa'yo. Pero you felt this. You felt this. Let's see.
This person love you though. Mahal ka niya and he wanted to have a new beginning with you. The thing here is nga baka nga talaga malayo kayo sa isa't isa. Baka nga you have an LDR situation here. And baka nagkalayo kayo or hindi pa kayo nag-meet or baka nagkalayo lang talaga kayo. Kaya parang nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa inyong dalawa. Pero minahal ka talaga nito or mahal ka naman niya. Siguro natutukso siya dahil sa malayo ka. Might be if you're dealing with the fire signs, hindi nila kaya yung, hindi sila matempt. Kasi hindi nila kaya yung malayo yung partner nila. Something na nag-explore talaga tong mga to. Lalo na if you're dealing with Aries or Sagittarius. Okay. Honestly, yung feeling niya ngayon, namimiss ka niya. Namimiss ka niya and naramdaman niya pa din na he still love you or she still love you though. He still wanted that new beginning, to offer you that new beginning. Kung ano yung mga plano mo, ano yung mga pinagplanuhan niyo before, gusto niya pa rin mangyari yun. Still wanted na to come back to you. Still wanted na, yun yung feeling niya ngayon na gusto niyang mabalik kayo sa dati. Yung happiness ninyo, yung plans ninyo, yung sparks ninyong dalawa. Gusto niya still manifesting you back into his or her life. The thing here is, nagkaroon talaga siya ng iba. May option. Okay? Hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Dumating siya sa point na ganun. Until sa, nagkagulo kayong dalawa. Until sa, naghiwalay kayo or hindi kayo nagkakaunawaan ngayon. So, but this person still wanted to move forward towards with you. Hindi naman niya ginusto yung pag-alis niya sa sitwasyon. Labag sa loob niya yun. Siguro dahil sa nag-aaway na kayo, hindi na kayo nagkakaintindihan. Napagod siya siguro sa away ninyo. Baka he or she don't know how to handle fights. Don't know how to handle problem like this. Umiwas na lang, umalis. And hindi mo na nagparamdam. Or sinabi mo na maghiwalay muna tayo or mag-stop muna tayo. Magpahinga muna tayo or something like that. Isa na din dito sa point na natukso talaga siya sa iba or nagmahal siya ng iba. Isa na din sa point na to. During those time na nag-aaway kayong dalawa is like parang natukso siyang gawin to dahil nga nagkaroon nga talaga siya ng iba. Nagkaroon siya ng confident na maghiwalay kayo or okay, maghiwalay tayo dahil sa meron nga, natukso siya sa iba. Nagkaroon siya ng confident to that na merong kapalit or something like that. Pero na-realize niya to, itong feelings na to sa kanya, na-realize niya na mahal ka pa din niya. Na-realize niya na he wants you back into his life. Okay. Mahal mo pa din tong person na to. Napapagod ka lang sa away ninyong dalawa. Napapagod ka dahil wala kang nakikitang progress. Napapagod ka dahil sa parang feeling mo hindi kanya naiintindihan. Dahil parang feeling mo dito parang hindi niya nagagets yung gusto mo. Kasi walang progress. Wala kang nakikitang pagbabago, wala kang nakikitang nasasang-ayon sa gusto mo, wala kang nakikitang ganun. Pero, mahal mo pa din to. And, naniniwala ka pa din sa pagmamahalan ninyong dalawa. You still, doon ka pa rin sa feeling of, you still want this person to offer you that new beginning. Na, ikaw pa din yung gusto niyang pakasalan, or ikaw pa din yung gusto niyang, parang ikaw pa din yung gusto niyang makasama. Yun yung gusto mo, yun yung feeling mo, yun yung gusto mong mangyari. Yung kayo pa din yung matutuloy sa isa't isa. But you felt something. Naging wise ka kasi dito eh.
Kumbaga, gumawa ka ng effort, nag-gather ka ng information about sa katotohanan about this temptation, mga nangyayari dito. Na-open yung eyes mo could be. Kaya, you fight for your right here until sa napagod ka. So, sobra kang nag-focus sa relationship ninyo. And, you still want the communication sa taong ito. Gusto mo pa din na magkausap kayo at dalawa at magkaayos. And even, mangyari tong engagement na to. Or matupad yung marriage na yan. Kung meron man kayo mga ganyan mga bagay ngayon na pinag-usapan or engage ba talaga kayo, gusto mo pa din na magkaroon ng celebration na matupad to. You still want to take the leap of faith. However, you still believe that this person did love you. But the thing here is, napagod ka nga. Napagod ka dahil wala kang nakitang progress. Siguro mga pangako, yes. Napagod ka dahil hindi mo nakikita yung kung ano yung plano niya para sa future ninyo. It's just that, ado lang sa point na might be, okay, ito yung plano natin ngayon. Kung magkita na tayo, ito yung gagawin natin. But, hindi, parang you want na lagi niyang sasabihin sa'yo to at lagi niyang ipaplano sa'yo to, but nakikita mo may changes eh. Parang you felt na parang wala siyang pakialam. You felt na parang hindi niya na iniisip yung mga yun. You felt na parang every time you ask him about that, every time na tinatanong mo siya about sa plans ninyo, about sa future ninyo, about sa plano ninyo, parang minsan nakakaramdam ka ng in-ignore niya. Minsan nakakaramdam ka ng parang binabaliwala niya. Because meron na ngang temptation na nangyari. But, you still felt the connection. Madami na kayong pinagdaanan. You still feel that connection. Nararamdaman mo pa din siya. And you know, alam mo na may ugali at atong person na to. May pride and ego. So, alam mong meron siyang ganitong ugali. That's why, alam mo, yung magiging reaction niya sa paghihiwalay ninyo na to. Every time nag-aaway kayo. Let's see more. Okay. Honestly, your hope here right now, yung hope mo dito is, alam mo yung makapag-move on. Yun yung hope mo. Sa mga nararamdaman mo ngayon, if you're naka-resonate ka sa reading na to, yung feeling mo ngayon, sana hindi ganito yung nararamdaman ko. Kasi nasasaktan ka ngayon. But, you are hoping na sana makamove on ka or makakaya mo tong mga nararamdaman mo. Sana strong ka na ipagpatuloy yung buhay mo kahit wala siya. Your fear here is baka hindi na siya mag-o-offer sa'yo ng new beginning. Baka mag-o-offer siya sa iba. So, yun yung fear mo. Because of meron nga talagang cheating na nangyayari dito. Your fear na sa mga feelings mo is hindi niya na gagawin, hindi na siya mag-o-offer sa'yo ng new beginning. Yun yung takot mo dito. But you are hoping na sana malakas yung loob mo thinking about this fear na meron ka. Sana malakas yung loob mo na tanggapin ng lahat. Kung sakali man na hindi na siya magpaparamdam sa'yo, hindi na siya babalik sa'yo. Kung sakali man na tutuloy na yung pag-alis niya, sana malakas yung loob mo dito. Kasi nahirapan ka talaga. Masakit sa'yo to. Kasi you still believe that this person will come back
na nagmamahalan kayo, na mahal ka pa din niya. You still believe that. Even though alam mo na merong temptation dito. Even though na-realize mo na to lahat, you still believe na mangyayari pa din itong engagement na to. Okay. I can sense here na this person was still going to move forward towards with you again. This person was going to, siguro sa ngayon, andun sa point na tumahimik siya. Okay. Hindi siya nagparamdam sa'yo. You felt empty right now because of hindi siya sure sa mga pwedeng mangyari na sa inyo. Honestly, sa mga plano ninyo na magsama kayo, sa mga plano ninyo na magpakasal kayo, sa mga plano ninyo na kayo na talaga, nagkaroon siya ng unsureness dito, honestly. But nagkaroon din sa kanya ng clarity that he also want this situation. Babalik pa din siya sa'yo to offer you. Might be communication. Will still move forward towards with you. Pero hindi lang siya sure sa mga pwedeng mangyari. Na kaya niya pang balansehin ng lahat. Na magiging same pa din kayo ng dati. Parang hindi siya sure na dahil sa mga nalalaman mo siguro, alam niya na mayroon na kayong trust issue. So, babalik pa din siya. Pero hindi siya sure about the things na magiging katulad pa kayo ng dati. Pero there is a hope na babalik pa rin siya. Ayusin niya pa din yung hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa. He was going to parang to explain to you, to put some judgment, tapusin yung mga dapat tapusin. Ayusin yung mga dapat ayusin. Will going to be matured enough to handle this, to talk about this. This is what you need to know. So there is still a hope here. Okay? Ang ando lang sa kanya is hindi na parang meron na mga pagbabago. Dahil meron na kayong issue, meron na sa point na naghiwalay kayo or naging on and off kayo or meron ng gap kumbaga. So hindi siya sure kung mag-work pa ba yung mga plans ninyo. But he was still going to come back and to offer you this new beginning. So I can see here, if this person will going to fight for your relationship or both of you will going to fight for this sa mga hadlang na meron kayo, mag-work pa talaga to. If you are going to end some cycles to have changes in your relationship, mag-work pa to. If you will not going to keep anything secrets or anything na ikakasira ng relasyon ninyo, mag-work pa to. Meron pa ako nakikitang pag-aayos dahil mahal mo naman talaga siya eh. Meron pa ako nakikitang new beginning sa inyo. Though, magkakaroon ng mga confrontation kasi magiging strong ka na dito. You will not going to, parang adun ka sa point na dapat magkaroon na dito ng transition sa buhay ng person na to. Pagbabago, kumbaga. Naisipin niya na yung future ninyo ngayon. If pag-uusapan ninyo to and ipaglalaban yung pagmamahalan ninyo, mag-work pa to. Meron pa ako nakikitang hope talaga dito. Kailangan yun lang to, of course, pag-usapan ng mabuti. Maging matured enough kayo, both side, to understand things na nangyayari talaga to sa relasyon. To understand things na walang relasyon na perfect. And to accept flows, both sides sa inyong dalawa. And also, of course, don't keep anything. Dapat i-share ninyo lahat. This time around, na mag-usap kayo, kailangan ibuhos lahat ng mga nangyari and
throw it already. Hindi nyo naman makalimutan yun eh. Mga issue na nangyari sa inyo. Hindi nyo makalimutan yun. Pero if you're going to set aside and burn that, of course, to rebuild another empire sa relasyon ninyo, then it's good. Mag-work pa to. If you're going to end some cycles and to have changes in your relationship, it will still work. Maybe you're going to be meant to be here. Kasi see, the Lover's card, dami yun ng pinagdaanan. Pwedeng soulmate kayo, pwedeng twin flame kayo sa mga nangyayari sa inyo. Kailangan lang maging matured enough yung person mo to have a rebirth this time sa relasyon na meron kayo. Okay, so I did not mention zodiac signs. So anyway, I can see here, hey Libra, Gemini, Virgo. I can see water signs, fire signs, Capricorn, Aquarius, Taurus, Leo, Pisces,